Yung binasa nating gospel, pinapakita doon na si Maria ay nagdadalang tao, pero hindi kay Jose. Siya ay nagdadalang tao. Ito, dinadasal natin to sa tawag dito sa creed, na to the power of the Holy Spirit, na nagdalang tao si Maria. Sa panahon ngayon, ito isang kaganapan na parang ordinary lang, di ba? Marami na mga ganitong cases. Pero noong panahon ng Biblia, ito ay isang skandalo. Lumalabas na napaka-makasalanan ni Maria kung nalaman to ng ibang tao na napuntis. Nga, akala ni Jose sa ibang lalaki, no? Pagka ganito ang ganap, may dalawang options si Jose. Hiwalayan niya si Maria. Ang problema, Mary may be stoned to death. At ang unang babato sa kanya ay si Jose. Or yung ginawa niya, yung divorce, hindi niya ginawa. Yun ang plano niyang gawin. To divorce Mary quietly. Pero problema dito, maghihirap si Maria. Walang magbibigay ng trabaho sa isang makasalanan, lalo na isang babae. Hindi magkakatrabaho. So, ang mangyayari kay Maria, sigurado maglilib siya. Pero sabi nga sa ating binasa, na si Jose ay isang matuwid o righteous. Righteous siya, no? So, ang ibig sabihin ng righteous, ano yan ito yung mga tao na they are acting in accord with the divine or the moral law. Sumusunod sila sa batas. Nagdarasal sila lagi. Kaya nga sila konektado, kaya alam nila yung batas kasi lagi sila nagdarasal, naririnig niya ang tinig ng Diyos. Sana ito yung isang bagay na ituro natin sa mga anak natin na yung pagdarasal. Sana bago man lang matulog, sana magdasal tayo. Umpisahan natin sa Our Father, Hail Mary, Glory be, tapos mamaya yung konti yung mga personal prayers na pwede natin ituro sa kanila. Pero may isang anghel ng Panginoon ang nagpakita kay Jose sa panaginip. No? So, totoo pa rin na pangalan niya Joseph the Dreamer. May Joseph the Dreamer nung Old Testament, pero ngayong bagong tipan, si Jose na ama ni Jesus, ang tawag sa kanya Joseph the Dreamer din. Sabi sa kanya ng anghel, tanggapin mo si Maria. Ang pinaglilihi niya ay dahil sa lakas sa Espiritu Santo. Pero grabe yung obedience niya, no? Mahirap yun, no? Yung sinunod niya yung kagustuhan ng Diyos. Gaya ni Maria, so hindi lang si Maria ang nag-yes, ano? Pati si Jose nag-yes. At napakilala nasabi ng anghel kay Jose, kung sino si Jesus? Siya si Jesus, na ibig sabihin God saves. O Emmanuel, God with us. Actually ngayon, ramdam niyo ba na nasa atin ang Panginoon? Nandito si JC. O kasama natin sa mga tao na nasa paligid natin, pero also through the Eucharist. Whenever we receive the Eucharist, Emmanuel, God is with us. Pero tanong ko lang, no, nangyayari ba sa inyo o sa atin, sama ko doon, na may plano tayo, pero hindi pala yun ang gusto ng Diyos? Nangyayari ba sa inyo na parang nawiwindang yung mga plano nyo na parang hindi ito yung gusto ko, pero bakit dito ako napupunta? May mga ganung pagkakataon ko. Isa pang tanong ko sa inyo, sa atin lahat, madali ba ang landas kapag nasunod tayo sa gusto ng Panginoon? Madali ba? Madali ba? Talaga? Kasi tingnan niyo si Jesus. Si Jose, si Jesus, si Maria at si Jesus. Wala silang matuluyan ng mga anak si Maria. Papatayin si Jesus ni Herod. Kaya tumakbo sila sa Ehipto. Dali-dali, nakasakay sa kamelyo. Ang hirap-hirap sumakay sa kamelyo. Ayoko sumakay doon kasi talagang matigas yung likod nila at matagtag talaga yun. Isipin nyo, tinakbo ni Jose si Maria doon. Tapos, nawala si Jesus sa templo. Sinubok si Jesus ng demonyo sa disyerto. Sa maling akusasyon,
pinahirapan siya at pinako sa krus para mamatay. Eh siya yung sinusundan natin, di ba? Si Jesus yung sinusundan natin. Ang tanong, madali ba? Hindi madali, di ba? Pero tandaan natin si Jesus, niligtas siya tayo sa kasalanan. Pinakita niya sa atin yung daan. Pinakita niya sa atin kung paano mabuhay. Sinasamahan niya tayo araw-araw para malagpasan natin ang mga pagsubok sa buhay. Di ba? Mga kiki girls. Yung mga pagsubok natin, oo, mahirap. Pero dahil alam natin kasama natin si JC, gumagaang di ba? Gumagaang. Hindi tayo dapat magpatalo sa temptasyon na ating hihiwalay sa ating Panginoon. At ang plano niya, magkasama tayo, sama-sama tayo. Ang ginagawa natin ngayon, preparasyon, di ba? Nasa Adviento pa tayo. We are on the 4th Sunday of Advent, pinagninilayan natin. At ang ginagawa natin ay paghahanda. Oo, hindi madali. Pero pagkasama natin ang Panginoon, alam natin yung pupuntahan natin, nakasama siya. Hindi, parang we can always do it with joy. Pero, last point, gusto ko lang i-connect sa buhay natin. Buhay natin yung nangyayari ngayon. Tandaan natin na yung kinalalagyan natin, ito ang plano ng Diyos sa atin. Tayong lahat may pamilya. Tayong lahat may mga anak. Diba? Si Jose, tinanggap niya yung plano ng Diyos sa kanya. Tayo, sigurado ko, tinanggap din naman natin. Pero tandaan natin, tayo ay may responsibilidad tayo na turo natin sa ating mga anak kung sino si Jesus. Pakilala natin sa kanila kung sino si Jesus sa pamamagitan ng ating pagmamahalan bilang mag-asawa. Pakita natin yung paano natin tinatrato yung mga magulang natin kung nabubuhay pa sila. Pakilala natin sa kanila kung sino si Jesus na nagliligtas. At yun ang paraan ng pagliligtas. Pagka nakilala nila si Jesus, maliligtas sila, maliligtas tayo. Pero ang pinaka-importante sa lahat, pag pinakilala natin sa kanila si Jesus, makikita nila yung presensya ng Panginoon sa araw-araw. He will be with us until the end of age. Sinabi niya ito sa umpisa ng Mateo at sinabi niya ito sa katapusan ng Mateo. Sabi sa umpisa, ito yung binasa natin, ang pangalan niya si Emmanuel, God with us. Sa pagdating sa dulo, sinabi niya, I will be with you till the end of age. Ibig sabihin, pag tayo mga Kristiyano, pinapakita natin sa mga mahal natin sa buhay, bilang preparasyon sa buhay natin na walang hanggan. Napapakita natin ang presensya ng Panginoon dito sa lupa, dito sa pinalalagay natin. Nakikita ng mga anak natin, totoo pala si JC. Hindi pala madali, pero alam natin na may pupuntahan tayo na kasama siya pagtapos ng ating buhay. Okay, so hindi pa rin ako lumalayo doon sa ika-4 na linggo ng preparasyon ng pagdating ng ating Panginoon. At ito ay isang paalala sa atin para sa darating na buhay na kasama natin ng Panginoon. Ngayon pa lang practice din natin. Magdasal tayo araw-araw. Let us be righteous just like Jose. And say yes, just like Jose and Joseph and Mary. Okay, so this is my last sharing with you. I would like to greet everyone Merry Christmas, and sa ating huling linggo ng Adviento, sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon, tandaan natin hindi Christmas tree, hindi mga regalo, kundi ang regalo ng tatay sa atin. At yan si JC, na best friend niyo. Na pagdating ng araw, sasabihin niya, "Liga, kiki girls, pasok kayo." Kasi pinipilit niyo magbago, nagdadasal kayo. Merry Christmas sa inyo lahat. God bless everyone. Thank you.